ang may init na aksyon sa customs check. Tiwaling forwarder na sangkot sa abandoned balikbayan box modus, sinampahan na ng patong-patong na reklamong kriminal. Bureau of Customs sa iniisipan ng kumpanya sa sarili nilang kapabayaan at panloloko. Winalang niya yung 11 kumpanya na yun, yung mga OFWs. Subalit sa website sila, BOC nakasalat na. Kaya hindi ko pwedeng palagpasin niya. Modus sa pagpupuslit ng droga sa NAIA, bistado! Higit 200 million pesos na halaga ng shabu itinago sa mga bumbilya. US citizen timbog sa pagbibitbit ng high-grade marijuana. Rolls-Royce Phantom na nasamsam mula sa iligal na pogo na isubasta ng BOC sa halagang higit 25 million pesos. Tuloy-tuloy na modernisasyon ng Bureau of Customs gustong maging legacy project ni Pangulong Bongbong Marcos. Border frontliners ng Port of Clark at Port of Cebu sumalang sa training ukol sa border security at operational readiness kasama ang mga eksperto mula Canada. Higit 100 contractual personnel ng Bureau of Customs regular na sa trabaho matapos ang pinakahihintay na promotion. Serbisyong higit pa sa tungkulin, mga kawani ng Port of Davao at Port of Cebu nakiisa sa bloodletting project para sa mga nangangailangan. Sa ating isumbong kay Commissioner, napapalitan ba ng kaba ang inyong excitement sa biyahe tuwing nakapila sa customs? Baka customs anxiety na yan. Huwag matakot dahil may payo mismo si Commissioner Ariel Nepomuceno. Para sa ating travelers, alamin ang mga patakaran sa pagbibitbit ng power bank sa eroplano sa ating Know Before You Go. At para sa ating good news, pinalawig na validity ng import accreditation, ginhawa ang hatid para sa mga negosyante. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito, ilalatag natin ang katotohanan, aaksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po si Carlo Lorenzo, sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check. Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitaan. Ngayong naihatid na ng Bureau of Customs sa mga pamilya ng OFW ang halos lahat ng mahigit 40,000 balikbayan boxes na natenga at inabandona ng mga tiwaling freight forwarders, panahon na para sila ay papanagutin. Dahil dito, nagsanib puwersa na ang mga nabiktimang OFW para sampahan ng patong-patong na reklamong kriminal ang Makati Express Cargo, ang kumpanyang may pinakamaraming hindi na i-deliver na balikbayan boxes. Narito ang report. Matapos ang 3 taong paghihintay, sa wakas, natanggap na ni Jowinder ang balikbayan box na ipinadala ng kanyang tita mula sa Amerika. Pero ang saya napalitan ng panghihinayang. Ang mga laman na pinaghirapan
nabulok at nasayang lang. Gaya na lang ng mga pagkain at damit na hindi na nila napakinabangan. Lahat yun expired na kasi 2 years na mahigit yung box eh. So, yung iba naman, luckily, may na-retrieve pa naman kaming mga damit. Yan. Pero yung ibang damit talaga, maliit na. So, wala nang gagamit. Yung mga pangregalo sa birthday, anniversary, ganyan. Wala. Nalipasan na. Na hindi na hindi na nagamit. Paramihan talaga tapon. Higit sa mga imported na damit, sapatos at tsokolate, ang Balikbayan Box ay simbolo ng pagsisikap ng mga dakilang OFW. Alam ito ni Jalwinder dahil isa rin siyang overseas worker sa Saudi Arabia. Kaya naman hindi niya hinayaang mapunta sa wala ang pinaghirapan ng kanyang pamilya. July 2023 pa nang ipinagkatiwala ng kanyang tita ang kahon sa freight forwarder na Makati Express Cargo. Pero lumipas ang 1 taon, walang dumating. Dito na nagpasya si Jalwinder na sugurin ang warehouse ng kumpanya sa Cavite. Nagkaroon daw ng problema sa BOC. Hindi daw nila mailabas yung kanilang shipment. Gawa ng hinold daw ng BOC. So yun yung una kong nalaman na hinold daw ng BOC. So bakit naman i-hold ng BOC? Sabi namin, hindi, for internal na lang daw yun. Hindi daw nila pwedeng i-disclose sa amin. Hindi tumigil si Jalwinder. Bumuo siya ng grupo at inilapit ang issue sa isang programa sa radyo hanggang sa direkta na nilang nakausap ang Bureau of Customs. Dito lumabas ang katotohanan. Hindi pala nagbayad ng tamang buwis at duties ang Makati Express, kaya natenga ang mga container sa port. Hindi daw nakapagbayad itong si freight forwarder na to. Hindi nila na-settle yung duties and taxes nila dito sa port. Matagal na yung mga container nila na may mga nakadeclared ng abandon, hindi pa rin kiniklaim. Napag-alaman din ni Jalwinder na gumagalaw din pala ang kumpanya sa likod. Humihingi sila ng 80% diskwento sa BOC para mailabas ang mga kahon. Ang katwiran nila, nalugi raw ang negosyo ng mamatay ang kanilang founder at maiwan ito sa 2 anak na walang alam sa pagpapatakbo. Ayon naman dun sa BOC, hindi ata pumayag sila dahil gawa nga ng napakalaki ng diskwento na hinihingi, 80%. So 20% na lang yung babayaran. Sa dami po ng container nilang inabandonan, nasa 140 containers po yun. So sa isang container, nasa 300 plus, 300 to 400 boxes. Dahil sa perwisyong idinulot sa mga OFW at kanilang mga mahal sa buhay, nagsampa na sina Jalwinder ng mga reklamong large-scale estafa at cyber libel kontra Makati Express. Nais din nilang mabawi ang ibinayad para sa serbisyong hindi naman nila napakinabangan at makahingi ng danyos para sa matinding pag-aalalang dinanas nila. Halos hindi sila makakain, tulala sa trabaho, may mga iba pa, umiiyak gabi-gabi, gawa nga nung, syempre, yung buong sahod na nila, pinadala, inilagay sa loob ng box, para lang may bigay sa pamilya nila, na sa dugot pawis po nila, maiparamdam nila yung pagmamahal nila sa kanilang pamilya kahit malayo. Para kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi katanggap-tanggap ang kapabayaan ng kumpanya, lalo na't ang BOC pa ang pinalalabas nilang may kasalanan. 330 million pesos worth para sa mga issue yung pinagpagulan ng mga kababayan namin. Hindi ito namin. Related po yun. Wala lang yan yung 11 kumpanya na yun, yung mga OFWs na hindi naman mayayaman. So bali sa website sila, BOC yung kasalanan. Kaya hindi ko pwedeng palagpasitin. Lubos ang pasasalamat ni Jalwinder sa maagap na aksyon ng Bureau of Customs. Hindi lang dahil na ibalik sa mga OFW ang kanilang mga kahon, kundi dahil sa pagtitiyak na mapananagot ang mga tulad ng Makati Express Cargo na nagpahirap at nanloko sa kanila. Maraming salamat po sa tulong ninyo since noong 2025 September pa po tayo nagsimula. Ayan. Tinulungan mo na kami, hindi mo kami pinabayaan. Nag-entertain po sa amin dito sa BOC. At doon po sa mahal nating Pangulo si Bongbong Marcos po. Thank you rin po sa pagbibigay ng budget para po mailabas din po itong mga boxes po namin. Nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng BOC kay Commissioner Ariel Nepomuceno sa hindi niya po kami pinabayaan. I mean, in-entertain niya po kami dito pagpunta po namin.
sa paggabay po, pagbibigay din ng pag-asa na makukuha namin yung box namin ng 2 taon din po namin hindi nakita at hindi namin natanggap. Ayun, maraming salamat po. Hinikayat naman ni Commissioner Nepomuceno ang publiko na agad magsumbong kung may mga ganitong insidente. Tiniyak din niya na lahat ng reklamo ay mabilis na tutugunan. Gaya na lamang ng mga libo-libong natenggang balikbayan boxes na sa wakas, naihatid na rin sa mga naghihintay na pamilya. Dandang milyong pisong halaga ng ilegal na droga, kabilang na ang tinaguriang sabumbilya, ang nasabat ng Bureau of Customs sa NAIA. Ang mga kontrabando tinangkang ipuslit sa pamamagitan ng mga LED na bumbilya at mga parcel na idineklarang pagkain ng aso. Arestado naman ang isang US citizen matapos magtangkang magpuslit ng droga sa NAIA. Narito ang report. Isa-isang pinulatlat ng mga tauhan ng Bureau of Customs ang mga kahon ng LED spotlights na nakumpiska sa cargo warehouse ng NAIA Complex. Ayon sa BOC, na-flag ang shipment matapos umakitaan ng mga suspicious images o mga imaheng hindi tugma sa idineklarang kargamento habang dumadaan sa non-intrusive X-ray imaging o XIP. Sa X-ray screening, nakita mga unusual o kakaibang hugis sa loob ng mga bumbilya na hindi normal para sa isang LED light. Sinundan pa ito ng K9 sweeping kung saan nag-positive alert umupo ang aso sa harap ng mga kahon. Sa harap mismo ni Commissioner Ariel Nepomuceno, ibinunyag ang paketeng iligal na drogang nakasilid sa bumbilya. Kaya't nung yan ay suspicious o may hinala ating mga tauhan sa X-ray at kasama na yung intelligence group natin dito, tinawag natin PIDEA, nung in-inspect yan, umupo yung aso, kaya't nalaman natin na positibo at further, tinesting natin doon sa nakita yung gadget ng aming anti-drugs interdiction task force ng BOC. Meron tayo mga gadgets, ang tawag doon spectrometer at positibo rin. So nahuli din natin. Ang mga kontrabando ay mula pa sa Mexico na isinilid sa 10 boxes o 10 kahon. Sa bawat kahon, mayroong 18 maliliit na box na naglalaman ng mga bumbilya. Sa physical examination, tumambad ang mahigit 36 na kilo ng shabu na nagkakahalaga ng halos 250 million pesos. Ito na ang itinuturing na pinakamalaking huli ng iligal na droga sa kasaysayan ng operasyon ng BOC sa NAIA Cargo Warehouse. Na-turnover na ang mga droga sa PIDEA para sa disposal habang iniimbestigahan na kung sino ang taong babagsakan sana nito sa Valenzuela City. Nung buksan ito, buo yung ilaw. Kung sa mata lamang nung titingin, parang normal na ilaw, LED light yan. Subalit, lahat naman yan kasi idinadaan sa X-ray. Announcement doon sa mga gusto magpuslit, wag na nilang gawin yan dahil talagang mahuli natin yan. Idinadaan natin lahat sa X-ray machines ang pumapasok dito sa airport. Kaya nakikita rin kagad yung unusual o hindi normal na laman ng mga items na pinapasok dito. Nadiskubre rin ng Bureau of Customs sa NAIA ang halos 7 bilyong halaga ng iligal na droga sa mga abandonadong parcel sa Central Mail Exchange Center ng Paliparan. Kasama sa mga nasabat ang higit 4,000 gramo ng hinihinalang marijuana na tinatayang lagpas sa 6.3 million pesos ang halaga. Nakumpiska rin ang higit 300 pink na tablet na hinihinalang ecstasy na tinatayang nagkakahalaga ng halos 400,000 at 70,000 piso. Nakasilid ang mga kontrabando sa mga parcel na idineklara bilang karaniwang gamit gaya ng dog food, pagkain at laruan. Galing ang mga parcel sa Thailand, US at Netherlands. Inihahanda na ngayon ng mga otoridad ang mga kasong isasampa para sa pagpupuslit ng droga. Arestado naman ang isang dayuhan na nagtangkang pumuslit ng iligal na droga sa NAIA nitong Lunes. Hinarang sa screening ang 48 anyos na US citizen na babiyahe na sana pa Singapore. Napansin ng mga otoridad ang kaduda-dudang X-ray image ng kanyang backpack, kaya't mano-mano itong ininspeksyon.
Natuklasang may dala pala siyang 5 gramo ng kush na tinatayang nagkakahalaga ng 6,000 piso. Nasa kustodiya ngayon ang sospek at ang illegal na droga na ito-turn over sa PIDEA. Babala ni Customs Commissioner Nepomuceno sa mga nagbabalak magpuslit ng illegal na droga, huwag nang magtangka o magbaka sakali dahil hindi nila ito malulusutin. From the time that we came in, almost 6 billion pesos worth of mga nagawin na illegal drugs. Kukunin ito pagkakataon ito bilang pabala doon sa mga legation o mapasok illegal drugs. Sabi sa ating mga airports, kukunin namin yan. Target ng Bureau of Customs na paigtingin pa ang modernization program ng ahensya, isang inisyatiba na todo suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil nais na itong iwanan bilang isang mahalagang legacy ng kanyang administrasyon. Layo nitong gawing mas mabilis, digital at world-class ang serbisyo ng customs. Sa pagdalo niya sa forum na inorganisa ng Samahang Plaridel, inilatag ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mga plano para sa modernisasyon ng ahensya. Kabilang sa prioridad ngayon ng BOC ang pagkakaroon ng Integrated Customs Processing System o CPS. Isa ito sa AI-enabled platform na papalit sa lumang E2M system para gawing paperless at automated ang lahat ng import, export at transit transactions. Kasama rin sa plano ang pagpapalawak ng digital services para sa real-time shipment updates at ang pagbili ng mga karagdagang X-ray machines at patrol boats laban sa smuggling. Layunin ng mga reformang ito na pabilisin, gawing epesyente at mas accountable ang customs para padaliin ang kalakalan at pagnenegosyo at siguraduhin ang koleksyon ng pamahalaan. Ginawa ko lang naman, boss, Mr. President, if I will handle BOC, pwede ba tulungan mo ako i-modernize natin ito? And I'm happy to report, ang sagot ni Presidente, gawin natin legacy ito. Gawin natin moderno, and once and for all makakasahan ng BOC. And I am personally honored to be part of that effort. Mas pinalakas na trade facilitation at kooperasyon. Ito ang naging sentro ng pulong ng Bureau of Customs kasama ang mga kinatawan ng US Embassy at US Department of Commerce. Layo nito na mas paigtingin ang regulasyon at proseso ng customs sa bansa. Pinangunahan ni Customs Deputy Commissioner Agaton Teodoro Uvero ang pagtalakay sa mga infrastruktura at investment sa ilalim ng Luzon Economic Corridor. Ang nasabing proyekto na nag-uugnay sa Subic, Clark, Maynila at Batangas ay inaasahang mapapabilis ang daloy ng kalakalan at makakalikha ng mas maraming trabaho. Tinutukan din sa pulong ang pagpapalawak ng technical legal assistance mula sa Estados Unidos para mapalakas ang kapasidad ng Bureau of Customs. Sa huli, muling pinagtibay ng ahensya ang kanilang pakikipag-ugnayan sa international partners para sa mas transparent at epektibong kalakalan at economic development ng Pilipinas. Mula sa luxury cars na nasamsam sa kontrobersyal na mag-asawang Diskaya dahil sa flood control scandal, ngayon naman, 12 mamahaling sasakyan na may koneksyon sa Pogo ang isinailalim sa auction ng Bureau of Customs. Silipin natin kung magkano ang nakalap ng pamahalaan mula sa mga sasakyang ito na pinaniniwala ang sangkot sa tax evasion. Narito ang report. Mercedes-Benz AMG GT, Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Phantom, Ferrari SF90 Stradale, Mercedes-Benz G650 at McLaren Senna. Ilan lang yan sa 12 luxury cars na pina-auction ng Bureau of Customs nitong April 28. Ang mga mamahaling sasakyan na ito ay hinarang mula sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO dahil sa umano'y di pagbabayad o kulang na pagbabayad ng tamang buwis. Sa 12 luxury cars na ito, isa ang agad na naibenta. Yan ay ang Rolls-Royce Phantom na naipukpok ang gavel sa halagang mahigit 25 million pesos sa bidder na Pure Blends Corporation. Our winning bidder is Pure Blends, amounting to 25,543,000. Pero bakit iisa lang ang bidder sa nangyaring auction?
Sabi ni BOC Auction and Cargo Disposal Division Acting Chief John Obilios, may ilan silang nakikitang rason dito. Siguro the price of the cars or the vehicles itself, hindi naman ito biro. Meron tayong mga 5 million, 10 million. The oil prices, the hike that we are experiencing really affects the number of our bidders. We are doing our best naman to market. Hahatiin sa 3 ang benta mula sa mga sasakyang ito. 70% ay mapupunta sa koleksyon ng Port of Manila, 20% sa auction fund at 10% sa intelligence fund o informers award. Para naman sa 11 luxury vehicle na hindi nabenta, pinag-aaralan pa ng customs kung magsasagawa muli sila ng panibagong auction o kung isa sa ilalim ang mga ito sa negotiated sale. Unlike in auction, sa nego-sale, it will be the offerer or the interested buyer who will offer the price. Kung may dalawang offerers, the one more beneficial to the government. So in layman's term, kung sino yung mas mataas yung in-offer, yun yung tatanggapin ng RCMG. Magsasagawa ulit ang customs ng panibagong auction para sa 6 na iba pang luxury cars na may kaugnayan pa rin sa Pogo sa darating na May 7. Umaasa ang BOC na makakalikom sila ng higit 69 million pesos sa ikakasang public bidding. Para sa taong 2026, nakakolekta na ang Bureau of Customs ng kabuuang 99.5 million pesos mula sa mga isinagawang public auction. Ito ay bunsod ng pinaigting na pagsisikap ng ahensya na mapakinabangan ang halaga ng mga forfeited goods upang makatulong sa pagpapalago ng revenue o kabuuang kita ng BOC. Susunod, Bureau of Customs nakipagsanib puwersa sa mga eksperto mula Canada para hasain ang ating border frontliners. Ilang mahahalagang posisyon sa customs nagkaroon ng balasahan. Higit 100 contractual personnel ng Bureau of Customs nalumpa na bilang mga regular na empleyado. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Kada araw, libo-libong produkto ang pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Pagkain, gadgets, gamot, sasakyan at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng pumapasok at lumalabas ay sumusunod sa tamang proseso. Nagbabayad ng tamang buwis at taripa. At hindi lahat ay tapat ang deklarasyon. Ang tawag sa mga kargamentong ito ay smuggled items. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at may kaakibat na parusa at multa. Kaya't pinangangasiwaan ng Bureau of Customs ang pangangalaga sa ating mga pantalan at paliparan upang masigurong legal, ligtas at naaayon sa batas ang lahat ng produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. Kapag may kahina-hinalang kargamento, ang BOC ay maaaring kumpiskahin ang kargamento upang suriin at imbestigahan kung may paglabag sa batas, gaya ng misdeclaration o undervaluation. At kung mapatunayan na may nalabag na batas, ang BOC ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento at kasuhan ang may-ari o nagpadala nito. May proseso, may investigasyon, may pagdinig. Kapag napatunayang smuggled o illegal ang produkto, ito ay mafo-forfeit o kukunin na ng gobyerno. Pagkatapos ng proseso, ang mga produkto ay maaaring i-auction. Kung legal ibenta, i-donate sa ahensya ng gobyerno. Kung ito ay kapakipakinabang pa, maaaring sirain o i-condemn kung bawal, peke o mapanganib ang produkto. Ang pekeng gamot, kontrabando o mapanganib na produkto ay kadalasang sinisira para hindi na makapaminsala. Kung naniniwala ang may-ari na legal ang kanyang kargamento, maaari silang umapila sa loob ng itinakdang panahon. May pagkakataon ang bawat panig na dinggin ang kanilang apila. Bahagi ito ng patas na sistema. Ang laban kontra smuggling ay hindi lamang tungkol sa buwis. Ito ay tungkol sa proteksyon sa lokal na negosyo, kaligtasan ng mamamayan, kita ng gobyerno para sa serbisyo publiko, at katarungan para sa mga legal na nagnenegosyo. Sa bawat kahon na iniinspeksyon, sa bawat illegal na produkto
na nasasabat. Pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ekonomiya, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bureau of Customs, bantay ng bayan sa hangganan, sa pantalan, sa paliparan para sa kaligtasan ng mamamayan, tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyo may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Hindi biro ang tungkulin na bantayan ang bawat pumapasok at lumalabas sa ating mga border, lalo na sa mga paliparan. Kaya naman nakipagsanib puwersa ang Bureau of Customs sa kanilang counterpart sa Canada para mas hasain pa ang galing ng ating border frontliners. Narito ang report. Sentro ng kalakalan sa Central Luzon ang Clark Freeport Zone sa Pampanga, kaya para masugpo ang iba't ibang transnational organized crimes gaya ng drug smuggling, nakipagtulungan ang Bureau of Customs sa Canada Border Services Agency o CBSA. Layo nitong masasain ang kakayahan ng mga frontliners sa Clark pagdating sa border operations. Pinangunahan ni Canadian Agency Liaison Officer Lisa McIntyre ang in-depth training kung saan sumentro ang diskusyon sa mga real-world senaryo sa pagbabantay ng border. Tinala ay mga practical na pamaraan sa pag-identify ng mga high risk sa mga pasahero, pag-detect ng mga fraudulent travel documents, at pagpapalakas ng decision making ng ating mga frontliners. Ayon pa kay Port of Clark District Collector Jairus Reyes, malaking tulong ang partnership na ito upang agad na masawata ang pagpasok ng mga iligal na kargamento at mga may balak gumawa ng krimen sa bansa. Importante po ang mga information na to, sir, dahil karamihan sa mga nahaharang natin ng mga shipments, mga parcel, at same time sa mga pasahero na dumarating po dito sa atin, ay nagmumula sa ating mga ganitong intelligence report. Dahil dito, mas nagiging effective tayo sa pag-identify po ng mga high-risk passengers at mga shipments. Kaya mas maaga nating naharang. Suportado rin ni Reyes ang modernization at digitalization programs na isinusulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno para mas paigtingin ang border control. Ilan sa mga teknolohiya ng Canada na nais maipatupad ng BOC ay ang Advanced Passenger Information at Passenger Name Record System. Sa pamamagitan nito, real-time na lumalabas ang record ng bawat pasahero paglapag pa lamang sa airport. Makakatulong ito para mas mapalakas ang risk profiling at border control operations. In the future, kung ma-adapt natin yun, yung system ng Canada, kung ma-adapt natin dito sa Philippines, is mas makapaganda ba ang sistema. Bukod sa Port of Clark, nagsagawa rin ng katulad na training ang Port of Cebu, katuwang ang Canadian Agency. Tinuruan nila ang mga taga-customs ng tamang pagtukoy sa mga pineking dokumento at pag-profile sa mga kaduda-dudang pasahero. Ayon kay Cebu District Collector Alexandra Yap Lomontad, mahalaga ang partnership na ito sa Canada upang tiyakin ang mas pinaigting na seguridad sa ating border nang hindi nakokompromiso ang kalidad ng serbisyo sa mga pasahero. Paano nga ba ang tamang pagtugon sakaling magkaroon ng public health emergency sa mga airport? Ito ang inalam ng Bureau of Customs Collection District 12 sa isinagawang pagsasanay nito lang April 16. Sa pangunguna ng Health Emergency Management Bureau ng Department of Health, nagsagawa ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT simulation exercise sa Davao International Airport. Layunin ng nasabing exercise na ituro ang mga dapat na maging tugon at proseso sakaling magkaroon ng public health emergency sa mga paliparan. Kasama sa isinagawang simulation ang mga quarantine, immigration at customs procedures para sa domestic at international deployments.
Nakiisa rin bilang mga role player ang mga tauhan mula sa Port of Davao upang gawing mas makatotohanan at kumpleto ang pagsasanay. Ang nasabing inisyatiba ay bahagi ng paghahanda ng ahensya para sa seguridad at kalusugan ng publiko. Hindi lang pagbabantay ng hangganan at pagsugpo sa smuggling ang misyon ng Bureau of Customs. Sa Port of Davao at Port of Cebu, pinatunayan ng mga kawani na ang tunay na lingkod bayan ay handang mag-alay maging ng sariling dugo para sa kapwa. Sa gitna ng kanilang tungkulin, nanguna ang BOC sa mga bloodletting activity bilang suporta sa mga nangangailangan ng dugong panagip buhay. Narito ang report. Abala man ang mga kawani ng Port of Davao sa pagbabantay laban sa smuggling at sa pagsisikap na maabot ang kanilang collection target, hindi ito naging hadlang upang magbigay daan sa isang mahalagang misyon para sa kapwa. Pos muna sa mga papeles at gawaing opisina para sa isang layuning mas malalim pa sa trabaho. Matagumpay na idinaos ng Collection District 12 ang isang malawakang blood donation drive noong April 20. Katuwang ang Philippine Red Cross Davao at ang Chamber of Customs Brokers Incorporated Davao Chapter. Sa ilalim ng temang Life in Every Drop, nagkapit-bisig ang mga kawani ng pantalan, stakeholders at mga miyembro mula sa Police Regional Office 11 at Coast Guard District Southeastern Mindanao. Ang bawat patak ng dugong ibinahagi ay simbolo ng malasakit upang matiyak na may sapat na supply para sa mga medical emergency sa buong rehiyon. Bilang munting pasasalamat at insentibo sa kanilang kabutihang loob, bawat matagumpay na donor ay nakatanggap ng 5 kilong bigas mula sa CCBI Davao. Ayon kay District Collector Maita Acevedo, ang inisyatibong ito ay bahagi ng kanilang Health and Wellness Program at Gender and Development Initiatives. Anya, hindi lamang sila nakatuon sa operasyon ng pantalan, kundi mas lalo pang pinalalakas ang ugnayan at serbisyo sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Hindi rin nagpahuli ang Port of Cebu sa kanilang Dugoyanihan Project noong April 14. Sa pakikipagtulungan sa DOH Region 7 at Cebu Portmen Eagles Club, hinikayat ng Port of Cebu ang voluntary donors upang punan ang kakulangan ng dugo sa mga ospital sa buong Visayas. Ayon kay District Collector Alexandra Yap Lumontad, ang bawat patak ng dugo ay simbolo ng pag-asa at pagliligtas ng buhay. Anya, ang aktibidad ay patunay ng kolektibong pananagutan ng Port of Cebu sa kalusugan ng publiko. Ang mga programang ito ay alinsunod sa direktiba ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na paigtingin ang mga makabuluhang serbisyo para sa mga Pilipino. Sa bawat bag ng dugong nakolekta, muling pinatunayan ng Bureau of Customs. Ang serbisyo sa bayan ay hindi lamang nasusukat sa pag-abot sa koleksyon at pagpapatupad ng batas, kundi sa laki ng pagmamalasakit sa bawat Pilipino. Para mas maiayos at mas mapalakas pa ang kakayahan ng ahensya, nagkaroon ng palasahan sa dalawang mahalagang posisyon sa Bureau of Customs. Kasunod ito ng pagbibitiw sa pwesto ni Deputy Commissioner Romeo Alan Rosales nitong buwan ng Abril. Mula sa kanyang posisyon bilang Deputy Commissioner ng Internal Administration Group, si Emmanuel Luis Licop na ang magiging Deputy Commissioner ng Intelligence Group ng Customs. Si Licop ay isang retired Police Major General at miyembro ng PMA Class 1987. Ang intelligence unit na kanyang pamumunuan ang nangunguna sa pangangalap ng impormasyon at sumusuporta sa paglaban sa smuggling at customs fraud. Samantala, si Director John Simon naman ang papalit kay Licop sa Internal Administration Group at uupong officer in charge. Bit-bit ni Simon ang higit 30 taong karanasan sa serbisyo publiko. Kabilang na ang pagiging District Collector at pinuno ng External Affairs Office. Ang unit na ito ang bahala sa day-to-day operations ng ahensya mula sa human resource, records management at iba pang internal support services. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang pagpapalit ng liderato ay bahagi ng patuloy na pagsasaayos ng BOC upang maitugma ang mga posisyon sa kasalukuyang prioridad ng kanilang operasyon. Formal lang na-absorb bilang mga regular na empleyado ang mahigit 100 datihan o Contract of Service Personnel ng Bureau of Customs. Kabilang sila sa 234 na mga bagong hired at na-promote na kawani na nanumpa sa tungkulin sa pangunguna ni Commissioner Ariel Nepomuceno.
Ang hakbang na ito ay pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang integridad at profesionalismo sa hanay ng mga lingkod bayan. Bahagi ang reformang ito sa isinusulong ng ahensya para sa isang batas, malinaw at merit-based na promotion at pagkuha ng mga bagong empleyado sa customs. Ayon sa BOC, alinsunod ito sa 2025 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions. Gayon din sa layunin ng Pangulo na itaas ang antas ng serbisyo publiko sa gobyerno. Kabilang sa mga nanumpa ang 71 administrative aides, 57 security guards, 49 na special agents at 37 opisyal. Sa kanyang mensahe, pinaalalahanan ni Commissioner Nepomuceno ang mga appointees na itaguyod ang IM program ng BOC o ang Integrity, Accountability, and Modernization. Ang pag-absorb sa mahigit 100 COS personnel ay itinuturing na patunay ng pagkilala sa kanilang katapatan at matagal na serbisyo, tungo sa pagbibigay ng mas matatag na karera para sa mga karapat-dapat na empleyado. Pagyakap sa bagong kultura at pagtatakwil sa lumang imahe ng korupsyon. Ito ang layunin ng Bureau of Customs sa formal na paglulunsad ng IMBOC movement nitong nakaraang buwan. Ang nasabing values-driven initiative ay hindi lang basta slogan dahil ang IM ay tumatayo para sa 3 pangunahing haligi ng reforma: integrity, accountability, at modernization. Sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, layon nitong baguhin ang mindset at pag-uugali ng bawat kawani upang maging mas profesional at makabayan. Sentro ng kampanya ang pagpapalakas ng disiplina at paggamit ng teknolohiya upang matapos na ang kultura ng korupsyon sa ahensya. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa karakter at malasakit ng bawat empleyado, mula sa opisyal hanggang sa rank and file. Ang hakbang na ito ay suporta rin sa governance reform agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang tapat na gobyerno. Diin ng Commissioner, sa pamamagitan ng shared responsibility o magkakasamang pananagutan, tiyak na maibabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod! Isa ka rin ba sa mga kinakabahan kapag nakapila sa customs? Kung ano ang dapat gawin, hihimayin natin sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines.
Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service, hotline number 02-8705-6000, email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary, steer clear of prohibited items, and don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Naranasan mo na bang kabahan habang nakapila sa airport kahit alam mong wala ka namang bawal na dala? Yung pakiramdam na parang laging may mali kahit check naman ang lahat. Hindi ka nag-iisa. Customs anxiety ang tawag dyan. Pero ang totoo, hindi mo na kailangan mangamba dahil ang iyong karapatan may direktang linya na ngayon. Titiyakin natin ang kaba mo mapapalitan ng kumpiyansa. Dito sa Isumbong kay Commissioner. Boarding pass, check. Passport, check. Maleta, handa na. Excited ka sa biyahe pero habang nakapila sa Bureau of Customs, napalitan ang iyong pananabik ng pangamba. Kahit wala ka namang ginawang masama, tila may kung anong kaba. Hindi ka nag-iisa. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, normal lang na makaranas ng tinatawag na customs anxiety sa tuwing dadaan sa inspeksyon, lalo na sa first-time travelers at OFW families. Normal naman talaga yan eh. Human nature. Ano? Unang-una, iniisip niya baka may gawing mali yung taga-customs, baka plantahan siya ng mali. Di ba? Yan ang kaba mo rin. No? Yes po. Or pangalawa, baka meron kang nagawa na di mo alam. Baka yung bagahe mo meron na sumiksik dyan na isiniksik na di mo nalalaman. Or habang bumabiyahe ka, baka yung bag mo nasingitan yun. Ano? Pero bukod sa bugso ng damdamin, may ambag din ang naging karanasan ng kapwa natin biyahero. Ang mga kontrobersya tulad ng tanimbala noon, nag-iwan ng malalim na bakas ng takot at kawalan ng tiwala sa publiko. Yes, takot talaga. Hindi maiwasan. Kasi di mo, kahit kapapilpino mo, titirahin ka patalpid. May iba naman hindi makalimot sa sariling karanasan. Minsan nang nasita kahit walang kasalanan, kaya't lagi nang nag-aalangan sa tuwing dumadaan sa inspeksyon. Opo, isang beses yung first time ko po. Nung naglagay po ako dito ng Colgate, tinanggal ko. Tapos isinurrender ko na lang para hindi na ako magbaklas ulit ng gamit. Ngunit alam nyo ba na sa aspeto ng operasyon, ginagamit ng BOC ang tinatawag na behavioral observation. Bahagi ito ng kanilang risk profiling kung saan sinasanay ang mga customs officer na mag-obserba ng kakaiba o labis na pagkabahala, gaya ng sobrang pagpapawis o pag-iwas sa tingin. Dahil maaari itong maging senyales ng pagtatago ng mga ipinagbabawal na gamit o smuggled goods. Sa kabila nito, tinitiyak ng customs na may mga sistemang nakalatag para protektahan ang bawat biyahero. Sa ilalim ng mga bagong guidelines,
Inaatasan ng mga tauhan na maging magalang at profesional upang mabawasan ang kaba ng publiko. Sa tamang proseso, 2 personnel lamang ang dapat magsagawa ng inspeksyon. Hindi ka dapat napapalibutan o sinisindak. Kami naman sa BOC, again, yung mga tauhan namin, pinipilit nating maging mas maganda yung dating nila sa mga pasahero. Ngayon, may mga procedures naman kasi talaga kung paano ang tamang pagtatanong dun sa mga pasahero, kung ano rin ang tamang procedure dun sa pag meron ng inspection upang hindi naman ma-insulto o ma-offend yung mga pasahero pag sakaling nasira sila. Pero paano kung pakiramdam mo ay napag-initan ka at gusto mong i-record ang pangyayari? Paalala ni Commissioner, bawal mag-video sa loob ng terminal. Mahigpit dyan hindi lang sa Pilipinas. So, ikaw mismo bilang pasahero, sa immigration pa lang, hanggang paglabas ng customs, hindi ka pwedeng pakuha. Bawal yun. Huwag silang magalit, bawal talaga yan. Huwag silang mag-alala, may CCTVs naman doon. So, covered kung ano nangyayari doon. And then, may mga body-worn cameras yung mga tauhan natin. That's more than enough to record kung ano yung nangyayari. Paliwanag din ni Commissioner Nepomuceno, hindi lahat ng bagahe ay binubuksan. Nilinaw din ng BOC na hindi sila sadyang nagbubukas ng balikbayan boxes para lamang mang-abala. Ito ay bahagi ng standard na inspeksyon sa pamamagitan ng X-ray upang masiguro ang seguridad ng lahat. Ngunit hindi rin ito random. Mayroong profiling at intelligence reports na sinusunod ang mga tauhan ng customs para matukoy ang mga kahina-hinalang kargamento. So we're doing our best to be as friendly as possible, but then again, we will act on specific apprehensions based on intelligence reports or profiling. Sino yung mga mukhang merong kargang illegal drugs o commercial goods. Isinusulong din ang pagkakaroon ng hiwalay na inspection areas upang mapanatili ang dignidad at privacy ng bawat pasahero, malayo sa mapanghusgang tingin ng mga marites o osisero. Alam mo naman sa Pilipino, daming osisero Di ba? Yung habang sinisita yung isa, nanonood yung iba, pangit naman yon. So pinapagawa namin ng separate or isolated areas kung sino yung mga dapat 100% inspection yung bagay. Paliwanag din ni Commissioner Nepomuceno, hindi sa lahat ng pagkakataong may nakumpiska sa'yo ay mauuwi agad sa demanda. Upang maging kampante at maiwasan ang abala, mahalagang sundin ang mga hakbang mula sa BOC official guidelines. Una, mag-declare ng tama sa iyong e-travel system. Pangalawa, alamin ang mga exemptions. Ang mga gamit na may halagang 10,000 piso pababa ay karaniwang duty-free. At pangatlo, para sa mga first-time travelers, magdala ng mga kaukulang dokumento para sa mabilis na verification. Magkano ang dapat ipasok at hindi dapat ipasok na pera, yung mga halaman, prutas, mga karne, mga gano'n, Pag alam nilang wala silang ginawang ganong violation, bawas yung kaba nila, Puntahan nila talaga yung website din naman namin, para makita nila kung ano yung mga karapatan nila, para mabawasan yung kaba. Maaring hindi mawala ng tuluyan ng kaba, pero pwede itong palitan ng kumpiyansa. At kung mabiktima ng maling akala, huwag manahimik. Isumbong kay Commissioner. Dahil sa customs, walang maliit o malaking reklamo pagdating sa karapatan ng bawat biyaherong Pilipino. Susunod, patakaran sa pagbibitbit ng power bank sa aeroplano, alamin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Madalas ka bang umorder ng imported goods at gusto mong malaman ang estimated na babayaran sa tax and duties ng produktong iyong binili? Sa tulong ng Bureau of Customs Online Tax Estimator, malalaman mo na ang estimated tax and duties na maaari mong bayaran. Narito kung paano. Una,
i-type sa iyong web browser ang customs.gov.ph/estimator. Pangalawa, pagdating sa site, basahin lamang ang disclaimer at pindutin ang agree button. Pagkatapos ay pindutin lamang ang yes button para magpatuloy. Pangatlo, pagdating sa tax estimator site, sa ilalim ng goods description section, hanapin at piliin lamang ang uri ng produktong iyong idinideklara para makuha ang porsyento na gagamitin sa pag-compute ng customs duty. Pang-apat, para makuha naman ang dutiable value, ilagay lamang sa FOB FCA value ang amount o halaga base sa foreign currency ng iyong nabiling item. Pagkatapos ay ilagay naman ang halaga sa pagpapadala o ang freight amount na nakalagay sa iyong invoice. Huwag kalimutang ilagay din ang current exchange rate ng foreign currency na ginamit sa pagbili ng iyong produkto. Ang halaga naman ng insurance ay automatic na i-compute sa 2% ng halaga ng produkto pagkatapos pindutin ang compute button. Pang-lima, kung ang iyong produkto ay sakop ng excise tax sa ilalim ng other charges and costs section, ilagay lamang ang tamang halaga nito. Kung hindi naman ito sakop, iwanan itong blanco o zero value. Ang mga produktong sakop ng excise tax ay ang mga sumusunod. Para sa halaga ng excise tax, at para malaman kung sakop ang iyong produkto ng excise tax, magtungo lamang sa www.bir.gov.ph/excise-tax. Panghuli, matapos ilagay ang mga hinihinging impormasyon sa bawat section ng tax estimator, pindutin lamang sa pinakailalim na bahagi ang compute button para malaman ang estimated na halaga ng iyong babayarang tax and duties. Makikita naman sa summary section ang lahat ng breakdown ng iyong mga dapat bayaran. I-check din sa notes section kung nais mong malaman ang detalyadong impormasyon kung paano kinocompute ang bawat babayaran. Siguraduhin lamang na tama ang binabayarang taxes and duties para maiwasang magkaaberya o maantala ang iyong produkto. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Hindi na mawawala sa travel essentials natin ang mga power bank para siguradong hindi tayo malolobat sa biyahe. Pero alam nyo ba na may mga bagong rules dyan kapag sasakay na ng eroplano? Alamin natin yan dito sa Know Before You Go. Nabulabog ang mga pasahero sa Roxas Airport sa Capiz nang biglang mag-apoy at sumabog ang power bank na ito sa screening checkpoint. Buti na lang, walang nasaktan. Pero sa Singapore flight na ito, mula Taiwan, sa loob mismo ng cabin, nagliyab ang isang power bank. Napula naman agad ang apoy bago mag-take off, pero may 2 pasaherong nasugatan. Para hindi na maulit ang ganitong mga aberya, naglabas ng mas mahigpit na rules ang International Civil Aviation Organization o ICAO na ipinatutupad na ngayon sa lahat ng airlines. Una, bawal na bawal ilagay ang power bank sa check-in baggage o sa overhead bin. Dapat ay lagi nyo lang itong hawak, nasa seat pocket o nasa ilalim ng upuan sa harap ninyo para madaling mabantayan. Hanggang 100 watt-hours lang din ang pinapayagang capacity at maximum na 2 power banks lang ang pwedeng bitbitin ng bawat pasahero. Dapat din ay nakapak itong hiwalay para iwas short circuit. At tandaan, bawal mag-charge ng power bank mismo habang nasa flight. Pwede ninyong gamitin ang unit pang charge ng phone, pero hindi ito pinapayagan tuwing taxiing, take-off at landing. Kaya bago bumiyahe, siguraduhing maayos,
ligtas at pasok sa guidelines ang inyong gadgets o electronic devices. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa biyaheng ligtas, maayos at stress-free. Susunod, pagpapalawig ng customs sa validity ng importer accreditation, ikinatuwa ng mga grupo ng negosyante. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa ang Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo, Commercial Invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, Packing List, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Panglima, Import Permit o License, kung kailangan, para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, Duty at Tax Payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang Import Entry Declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, Customs Inspection at Release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check.
Patuloy na nakakakuha ng positibong feedback ang mga reformang ipinatutupad ng Bureau of Customs. Isa na rito ang pagpapahaba sa validity ng importer accreditation na talagang pinuri ng ilang business groups dahil sa ginhawang hatid nito sa kanila. Narito ang report. Sinuportahan ng iba't ibang grupo ng negosyante ang hakbang ng Bureau of Customs na palawigin ang bisa ng import accreditation sa bansa. Mula sa dating 1 taon, ginawa na itong 3 taon. Ibig sabihin na mas hahaba na ang panahon na valid ang lisensya ng mga importer para makapagpasok ng mga produkto sa Pilipinas. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta ang Chinese-Filipino Business Club, Philippine Iron and Steel Institute at Federation of Philippine Industries. Para sa kanila, malaking tulong ang extension ng validity ng importer accreditation dahil mababawasan ang red tape at hindi na nila kailangang mag-renew taon-taon. Dahil dito, mas bumibilis ang daloy ng kalakalan at kapag tuloy-tuloy ang pasok ng produkto, tuloy-tuloy din ang negosyo. Mas magiging madali na ang proseso sa customs kaya tiyak na mas maraming negosyante ang gaganahan at mahihikayat na mamuhunan. Ayon kay Commissioner Ariel Nepomuceno, ang pagpapalawig sa bisa ng importer accreditation ay hindi lang basta pagbawas ng red tape. Bahagi din anya ito ng mas malawak na reforma para gawing mas madali, mas mabilis at mas responsive ang system ng kalakalan sa bansa. Dagdag pa ni Commissioner Nepomuceno, hindi rin uusad ang inisyatibong ito kung wala ang suporta ni Finance Secretary Frederick Go at ang patuloy na pakikipagtulungan ng iba't ibang stakeholders sa Bureau of Customs. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, baunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ang mabilis na sagot at tapat na aksyon dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayo muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.